Ito ang isa sa pinakamatandang recipe dito sa Laguna. Panahon pa ng Kastila, minana po namin sa aming mga ninuno. Walang ibang nagluluto no kundi kami. Ngayong araw dito sa Laguna, Kasi na ang pinakamatandang bibingkang hipon dito sa Laguna. Malayo ka pa, tinatawag ka na dahil baka maubusan. ano nga ba ang pinakamatandang recipe ng probinsya? Ang Kulawo ng San Pablo ay pinakamatandang recipe sa Laguna. 500 years na. Nung araw, ito talaga bibingkang hipon ang pinakasikat dito sa Paite. Subukan natin ang tatlong bayan sa Laguna na may kanya-kanyang ipinagmamalaki at mga pamanang putahe. Mula sa nag-iisang gumagawa ng bibingkang hipon sa Paete, tradisyonal na paraan, medyo makaluma pa rin talaga dahil kinakayod ng mano-mano yung nyog kasama ng mga hiniwa-hiwang kamya. Pati na rin yung oldest recipe ng San Pablo. 500 taon na. Andyan na ang Kulawong puso ng saging or ng talong. Yung kulawo po ay process ng paggawa. Simula sa kinayod, magsunog ng gaka. Titikman din natin ang tradisyonal na tikoy ng nagkarlat. Napaka-tradisyonal na paraan ng paggawa nito. Tingnan mo naman yung laman na tikoy dito sa loob ng kawayan, niluto ng 10 oras tapos ganyan na itsura. At hindi na ako makapaghintay na ibahagi sa inyo ang mga bidang lasa dito mismo sa historical na probinsya ng Laguna. Nandito na nga tayo sa ating first stop. Welcome dito sa kinikilalang wood carving capital ng Pilipinas. Ito ang Paete, Laguna. Dito tayo titikim ng isang heritage recipe na isang bibingka version ng lugar na to. Tara, pasukin natin dun sa mga eskinita para malaman natin kung paano to gawin at kung ano ang lasa nito. Let's go! So mula dun sa simbahan, dun sa likod natin, ito naman ang Tinawin Street na nilalakaran natin ngayon. Ngayon pupunta tayo dun sa pinaka-eskinita kung saan pupuntahan natin yung mismong gumagawa ng bibingka. So ito yung eskinita na kung tawagin ay Jimena Street. So papasok ka talaga sa mga kabahayan sa mismong eskinita para mapuntahan mo tong lugar na to. So dito nga tayo sa bahay kung saan ginagawa po yung bibingka. Ngayon ay nakakayod si nanay ng nyog. Ang bibingkang hipon po ay napakaraming procedure. Kinakailangan ipe-prepare mo yung mga gumaan, tapos yung hipon, be-blender mo, tapos itong kamatis, gagayatin mo, tsaka itong kamyas. Tapos dito naman banda ay si tatay naman na naghihiwa ng mga ricado. Katulad na lang nito, ito po ay kamyas po. Tapos banda doon ay merong mga kamatis na maaaring sangkap din ng bibingkang gagawin dito. Tay, gaano katagal nyo na ginagawa yan? Mga 10 years na, Magkano po ang presyo ng bibingkang hipon ninyo? 300. Ito po bibingka na all year round po, buong taon available. Hindi lang siya para sa Pasko. So araw-araw meron din dito. So ganito mismo ang proseso ng paggawa ng bibingka, traditional na paraan, medyo makaluma pa rin talaga dahil kinakayod ng mano-mano yung nyog kasama ng mga hiniwa-hiwang kamyas. Yung pong gumaan, mas malambot sa niyog. Yun yung pagkakaiba nun. Yan yung mga nakudkod na mga nyog dito. Nay, mga ilang nyog po ba kinukudkod nyo dyan? 20 pieces. Hindi po ba masakit sa kamay yan, Nay? Hindi po. Sanayan lang ano. Sanay na po. So dito po pinaghahalo-halo nyo na lahat, pati yung hinihiwa-hiwa ni tatay doon sa labas. Oh. Gaano katagal nyo na nga pong ginagawa to, Nay? Mga 15 years. Pero yung recipe po ng bibingka ninyo, ilang taon na rin? Kung bibingkang hipon ay panahon pa ng Kastila, minana po namin sa aming mga ninuno. Ganun na po siya katagal. Kahit saan Laguna ka magpunta sa Maynila, sa wala kang makikita ng bibingkang hipon. Kundi dito na sa Paite, Laguna. So, Nay, ayan na yung hipon na sinasabi nyong ibe-blender po ninyo, ano? So, ganyan paliliit na mga hipon ang ilalagay. May kasama siyang luya, tapos ilalagay sa blender ni nanay. Tapos lalagyan ng konting tubig at sisimulan ng i-blender. Grabe yung nangyayari dun sa mga shrimp ngayon na bine-blender na para bang naging juice bigla yung mga buo-buo pa kanina. Nung nilagyan lang siya ng tubig, ganyan na yung naging itsura. At kapag ganyan nakasmooth yung pagkaka-blender, ganun lang kabilis, okay na daw yan, sabi ni nanay. Tapos isasalin na dun sa planggana ng mga lahat ng klase at ingredient na meron para gawin ang bibingka. Nandyan yung kamatis, yung nyog, yung kamyas, tapos itong binlender na hipon. Tapos salt, tapos syempre lalagyan din niya ng paminta. At syempre pampadagdag na rin, nilagyan ng MSG. Nalagay na lahat ng kailangan ng ingredient dito sa planggana, so hahalu-haluin na lang yan ni tatay bago nila lutuin. Ahaluin, tapos may takalan. Para pare-pareho sila ng laki, pare-pareho yung kapal. Saka ilalagay sa hornuhan. Niluluto namin yan naman nasa 45 minutes. Yan o,
Tulad ng nakikita natin, isang buong tabo ang nilagay dun sa nakasalang na paso na may dahon ng saging. Tapos tatakpan yan nung yero na merong kasamang nagbabaga din na uling. So double purpose yan. Merong uling sa taas na nagpapainit para maluto yung bibingka sa bandang itaas nito at meron din sa baba. So even po sa top at sa bottom ng mismong bibingka ay maluluto sigurado. So nakasalang na nga yung bibingka natin. Hihintayin lang daw to ng 45 minutes para maluto mula taas hanggang sa ilalim nito. Sadyang napakatagal lutuin yung bibingka hipon. Dahil kinakailangan, main-in siya. Dahil pag hindi siya in-in, pag inahon mo, kakaroon siya ng parang katas ng hipon. Nandun pa rin sa labas yung katas. Pangit tingnan. Kaya ginagawa ko, orasan. Pagka yung mga mapula na, yung may parte na nasusunog na, lalagyan mo ng dahon sa ibabaw para magpantay siya ng pula. Talaga napakahirap, matagal lutuin. At mahigit 45 minutes na nga lumipas, eto na, luto na po yung bibingka, ilalagay na sa plato ni tatay, papunta kay nanay, tandem po ang kanilang gagawin. Ito po ba yung pinapartner sa kanin o pinapapak lang? Dito sa Paite, Laguna, yan ang pinagmamalaki namin. Pwedeng ulam, pwedeng pulutan, pwede rin papakin. Ito po ba yung masarap na may sausawan? Titigan po ng kalamansi. Ito na yung isa sa pinakamatandang recipe ng Laguna. Tara, kainin na natin yan. Gawin natin siyang parang pizza. Ah, sige. Hiwain natin sa gitna, tig 1/4 tayo. So, para siyang ang pie, no? Pag Oo. kinain natin. Ayan, umuusok pa. Grabe, no? Mainit-init. Bagong luto. Ganito yung itsura nyo. Lagay ko dito sa kanin mo. Thank you. Tapos kukuha rin ako ng ganyang kalaki. Grabe, ang init. Nawasak na sa init. Solid yung usok ko. Tsaka tayo titigim niyan. Kunin na natin to nang wala munang kanin. Ang init! Ang galing nung lasa. Yung kamatis parang hindi naman siya yung lutong-luto. Nandun pa rin yung freshness niya, yung pagiging fruity niya. Ang lutong pa rin ng kamatis. Lasang-lasa mo yung pagiging fresh nung hipon. Para siyang nasa tubig pa. Kasi ang fresh nung lasa dahil Fresh. mabagong luto. Shrimpy na ang ganda nung dinagdag nung kalamansi. Tama sila. Dapat may kalamansi siya. Pero hindi ko kasi natikman ng walang kalamansi. Palagay ko yung nasa dulo, wala pa namang kalamansi. Tikman lang natin ganito kapiraso. Tikman mo din. Eto, wala mo ng kalamansi. Ang galing nung combination ng kamis at nung hipon. Para siyang may pagka-shrimp pancake. Pero parang ang luma nung lasa niya. Hindi siya luma na, pero yung traditional nga, alam mo noon pang recipe to. Pag kinagat mo siya, parang siyang matubig. Nag-splatter sa bibig mo. Tapos yung freshness yung parang mga bits ng buko. Yun yung gumaan kung tawagin na yan. Oo, yun yung sinasabi nilang medyo, nasa Malambot? gitna siya eh. Medyo magulang na medyo malauhog. Nasa gitna yung Kaya gumaan matubig. na yun. Tama yung sinabi mo eh. Parang kasama pa yung tubig galing sa hipon. Parang kumain ng hipon na galing na pagkakuha doon, tapos kinain mo na ng straight. Ganun yung Tsaka, lasa. alam mo yung mga bits ng nyog, tapos meron pang bits na parang shell nung hipon. Dahil binlender naman siya, smooth naman yung pagkakaano nung mga shell, pero mararamdaman mo pa rin siya sa bibig mo. So hipon, tsaka yung gumaan. So yun yung mga texture nitong bibingka na to. Tapos ang nakakadagdag dyan, yung mga ganitong sunog-sunog sa side. Nagdadagdag din ng smoky flavor. Lagay natin to sa kanin. Sandukin na natin, sama ang kanin. Lagay siya isang ulam. Mm. Pero ako kanina, na-enjoy ko siya ng pinapapak lang. Kasi nga parang nga siyang pancake, parang shrimp pancake siya. Tama nga naman kasi, na lagyan mo siya ng a little bit ng zest ng kalamansi. Tangy flavor, asin. Sa tangy. Pero para sa akin na, hindi kailangan. Kasi siguro, kaya nilalagyan ng kalamansi. Sometimes kasi, di ba, may mga kumakain kasi na hindi naman gusto yung sobrang lansa. Pero para sa akin, hindi siya malansa eh. Alam mo yung texture niya, yung lasa niya at yung feels niya, para siyang merong maliliit na hibla or karne ng crab meat. Parang ganun. Ang nag-emulate kasi doon yung nyog. So parang ganun yung feels niya. Di ba makikita natin may kamatis. So pag may kamatis, di ba medyo parang madaling masira yung luto. Pero ito daw, kayang tumagal hanggang kinabukasan ng hapon na naka-room temperature lang. Ito ay lumang recipe. Kasi noong panahon, wala namang ref, wala namang something para ma-preserve siya. Kung lumang style pa rin nila gagawin, ibig sabihin, matagal ang buhay nito. So kaya nilang i-preserve ng matagal kahit marami siyang kamatis. At marami pa tayong heritage dishes at patatagal na proseso ng pagluluto ang madidiscover natin Tama. sa mga susunod nating pupuntahan. Inumpisahan natin sa panahon ng Kastila. Anong panahon kaya at ilang taon na ba ang mga susunod natin pupuntahan? Palagay ko, isa sa mga feature natin ngayon ay isa sa mga pinakamatanda na natin na may feature sa buhay natin. Oo. Mas matandang. So mula Paete, diretso naman tayo dito sa San Pablo. Nandito tayo ngayon sa Sulyap para tumikim ng mga heritage recipes. Ito yung mga lumang pagkain o local dishes ng Laguna na ipinagmamalaki. At nandito tayo ngayon sa lugar kung saan makikita mo ang mga klasikong disenyo, lumang bahay, at kung ano-ano pa. Pasok tayo dun sa loob, alamin natin ang mga titikman at ano nga bang storya sa pagkain na meron dito.
Ano, tignan mo naman yung bahay. As in, classic talaga yung itsura. Heritage na bahay. So, meron din ditong bahay na pwede mong akyatin para makita mo tong view na to. So, makyat tayo dito sa taas at ito po ang nakikita natin ngayon. So, nasa pinaka-beranda tayo. Classic po talaga ang bahay na makikita dito. Kapis pa ang mga bintana, luma pa yung mga doors, pero na-preserve, na-maintain, at lahat ay maganda pa rin ang pagkakadesenyo kahit ilang taon na ang lumipas. So, nandito na nga tayo sa dining area sa second floor nitong Sulyap at swerte tayo dahil nandito po ang mismong may-ari na si Sir Roy. Hello po, Sir Roy. Kamusta po? Mabuti naman. Ano po ang pwede nating asahan dito sa Sulyap? Yung Sulyap ay restoration project. Ang advocacy ko ay makapag-preserve ng mga lumang bahay kasi ako ay Philippine antique collector. Kaya nakameron tayo ng museum for cultural heritage. So basically, yun yung nagbuo ko dito sa Sulyap. Mga lumang bahay, sinaunang bahay na nagmula pa noong 1800s at 1900s. In terms of classic food naman po na may pagmamalaki ng Sulyap at ng mismong lugar na to sa Laguna, ano po ang pwede nating ibida? Number one, syempre, is yung pinagmamalaki nga ng San Pablo City in particular. Ito yung kulawang puso ng saging or kulawang talong. So, dalawa yung base niya na ginagamit natin. So, it's either talong or puso ng saging. Minana namin ito, testimony ng matatanda kagaya ng aking grandfather na nabuhay siya for more than 100 years old. Simula sa kanya, namana rin niya, minana na matagal na panahon. Naandyan na siya for last 500 years. Naandito na yung dish na yan. Ayun yung kwento ng kulawo. Ngayong araw po baka pwede tayong tumikim ng mga isa sa Oo, mga dishes po ninyo. Okay lang po ba makita kung paano ito i-prepare? Oo naman, oo. Ayun. Sige, punta tayo sa kitchen. Okay, Alright. tara, tignan natin to at tikman na rin natin. So, maswerte tayo, nakapasok tayo dito sa kitchen. Napakalaki. Dalawang area po. Kung gaano kalaki itong lugar na to sa labas, parang ganun din kalaki itong kitchen nila dito sa loob. So, sobrang luwag, napakaraming pine-prepare, sabay-sabay ang aksyon at iba-iba na rin ang makikita mo dito sa loob. So dito sa loob ng kusina ay kasama natin ang magluluto ng ating dish for today, si Chef Edison nga pala. Chef, magandang araw po. Ano po ang dish na naka-prepare po natin na ipapakita? Bali, pakita po natin yung paggagawa po ng kulawong talong ng San Pablo, Laguna. Meron po bang ibig sabihin ng kulawo? Ang kulawo kasi is burnt flavor. So, ibig sabihin, ang kulawo talaga isinusunog at nilalagyan ng flavor na smoke yung mismong ingredient. So, kagaya ng talong, iniihaw muna siya. Ang kanyang kakanggata, sinusunog din yung mismong coconut meat bago siya gatain. Mukhang marami palang prosesong gagawin si Chef. Start na po tayo. Let's go. So Chef, ang unang proseso ay Mag-ihaw po tayo ng talong. so rekta na siya doon. So para kang magtotortang talong muna. So Opo, iihawin parang- muna siya. Opo, ganun po siya. Mamaya-maya, okay na yan, babalatan na lang. So habang iniintay natin yung talong, meron pine-prepare dito si Chef na uling. Ano pong gagawin dyan, Chef? Direct po natin ilalagay dito sa sapal ng niyog yung kinayat. Oo, parang Na kinayat. smoke, no? Ay, smoke So flavor po lalagyan siya. siya ng uling mismo doon sa nyug Opo. na kinayod. Ang dami pala niyang proseso, no, Chef? Ganda, oh, Pag ayan, oh. nag-golden brown na po siya, tsaka po natin sa bubuhusan ng suka. Technically, ito po yung pinakagatasos. Ang mga pangyayaring ito ay habang nakasalang yung talong doon sa pinaka-grill. So, Opo. multitasking na po talaga dahil sa dami ng proseso. ano? Opo. Tapos, pamatay po natin ang bagay, suka na. Yun yung technique. Para mag-circulate po yung kanyang suka, malutong, tangloban po natin. Ayun, tinakpan muna. Ganun lang kabilis kinulop at pagkatapos nun ay kukunin na po yung uling ni Chef. Tingnan mo yung itsura ng nangyari dun sa gata. Para siyang tinusta yung ibang parte nito dahil dun sa uling na yon. Tapos naman ito, pipigain na daw. Ayun, lumabas agad yung katas nung gata. Pipigain lang yan ng pipigain hanggang sa maging ganito na ang itsura nung gata na ilalagay sa kulawo. Bali, unahin po natin itong kakanggata niya. Ayan yung mauuna, Chef. Mauuna Ito po na, siya. umpisa na ang proseso ng paggawa ng kulawo. Halo lang po para hindi magkurta. Tapos lagay po natin si talong po. Ito yung talong kanina na inihaw tapos nabalatan na siya. Palagyan po natin siya ng salt, pepper po. Lagay po natin ang sibuyas. Ito na yung mga Panghuli po tinatag. siya, panghuli. Para po sa maging crunchy, lagyan po natin siya ng suka. Ito po ba'y kumukontra para hindi lumambot yung sibuyas? Opo. Ito yung pala yung sikreto. Tapos yun na po yun. Hindi po natin nahaluin. Katulad ng nakagugalian natin, pagdating sa pagluluto, yung paglalagay ng suka, hindi hahaluin agad. Ahayaan lang muna siyang kumulo ng kumulo hanggang maluto yung pinakasuka. Mabilis yung mismong pagluto dun sa kawali, pero yung proseso madami. So ang kasunod nito ay plating na lang, tapos kakain na tayo.
Tikman muna natin agad itong bagong lutong kulawong talong. Kuha na din ako para matikman ko. Ang lutong sibuyas, ha? Ako natikman ko kasi yung purong talong. Alam mo yung parang inihaw na talong. Hindi masyadong sunog na sunog. Buong-buo pa yung laman. So dun pumasok yung lasa ng pagiging smoky niya. Yung sibuyas, kaya siya malutong dahil din yan dun sa suka na nilagay. Nung nilagay yung sibuyas dun sa kawali, habang kumukulo to, sabay nilagay ni chef yung suka para daw mas maging malutong yung sibuyas pag kinakagat. At ganun nga yung na-feel ko. Oo nga, may nakagat nga ako na sibuyas na parang malutong-lutong. Hindi siya naluto. Subukan naman natin siya ng merong kasamang inihaw na baboy. Dito naman meron din silang tinatawag na kulawo, pero puso ng saging naman. Kung hindi mo alam na puso ng saging to, hindi mo malalasahan na puso ng saging. Para siyang laman ng manok. Oo, ganun siya. Alam mo ba kung bakit para siyang laman ng manok? Bakit? Kasi ang tawag dati dyan ay minanok. 500 years ago na ang recipe na to. Kasi before, ang mga Pilipino, ang mga specifically yung mga taga San Pablo, napaka-creative nila, napaka-resourceful nila para malasahan nila yung saktong lasa ng manok kahit hindi nila afford bumili ng karne. Hinimayin nila yung puso ng saging para magmukhang manok at maglasang manok. Tikman mo Ganun nga siya, no? Sige, tingnan natin at tingnan natin yung itsura. Kung titingnan mo nga naman, parang nga siyang, ano mo yung parang pastil, yung mga ganun. Ang ganda ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga strips ng saging. Hindi mo mahahalata na puso ng saging siya unless talaga kasi mababasa mo sa menu na yun yung in-order mo. Pero kung wala kang idea at all, kalasang-kalasa siya ng hibla ng manok. Tapos ang sarap ng blend ng asim, tapos yung gata na creamy, tapos yung smoky flavor nito. Ang sarap na sama-sama silang isang subo lang. Para kang kumakain ng salad, kahit walang kanin actually, pwede. Alam mo yung parang ano siya, may pagkaginataang puso ng saging. Pero maasim Ganun effect yung na. lasa. Oo. Pero ang attack niya is being salad. Kasi nga merong mga pork, may ganyan. Yung way ng pagluluto nila nito, ito yung pinaka-simplify or yung parang pinaka-creative way paano sila makakakain ng karne ng manok. Ang galing ng mga lumang recipe. Ang dami mo rin matututunan sa mga ganitong pagkain. Ito yung mga flavor ng kahapon na hanggang ngayon, same pa rin yung style, same yung konsepto, same yung kung paano siya gawin at mga ingredients, pati yung proseso. Kaya kung paano nga siya natikman ng mga ninuno natin noon, ito pa rin yun. Talagang napasulyap ako sa nakaraan. Kumbaga napasulyap ako sa kahapon kasi inalam ko bakit ganito yung pagkakaluto nito. Nag-research ako ng konti and tama nga yung mga nangyari noon. Tapos hanggang ngayon na-acquire pa rin natin siya. Yung kumbaga parang nababalikan natin with innovation. Meron din pala dito na sotanghon gisado. Ang ganda, kulay pa lang, no? Oo nga. Alam mo naman ako, mahilig ako sa pansit. So, pansit sa kanin. Yes, pansit sa kanin. Pwede rin namang pansit sa tinapay. Ayan. Very favorite yung attack. Yung nanuot na flavor dun sa noodles, bawat peraso ng glass noodle. Alam mo yung parang ginisa siya pero parang may shrimpy flavor siya na Oo konti. nga. Ito nalalasahan ko na. Yung pagiging savory niya, complement talaga sila nung tinapay. Shrimpy, peppery, tapos ang sarap kasi mainit siya. So, kada dampi sa labi mo, freshly cooked. Tapos hindi siya yung namumuo, parang madali tang kunin na ganun. Tapos bouncy, oh. More of Laguna. Susunod. Let's go. At mula San Pablo, nandito naman tayo ngayon sa Nagkarlan dito pa rin sa Laguna para tumikim ng isa sa mga heritage recipes din na kung tawagin ay tikoy. Ito yung tikoy na nilalagay sa tukil o yung kawayan na mahaba. Tara, tingnan natin sa loob. Paano ito gawin? At anong lasa nito? Tikman natin. Let's go. So, ang pangalan lai, Elvis Special Tikoy sa Tokil. So, hahanapin natin si Mami Elvi dun sa loob at titingnan natin kung paano niya gawin itong tikoy sa Tukil. Good morning po, Mami Elvi. Yes. Ito po yung mga tukil po, no? Yung kawayan. Ang tikoy po namin, unang-una ay kakaiba po ang lalagyan. Napakahirap din pong kunin dahil ito po ay kawayan. Pero at least ang aming mga kababayan nagkakaroon po ng hanap buhay dahil po sa lalagyan ito na aming tikoy. Ito po ba punong-puno to o kalahati lang, mga ganon? Yes, more than the half. So, Oh. hanggang dyan. Kasi umaawas yung galpong ba. Kung pupunuin mo siya, tapon lang din, sayang. Okay. So ito pong tikoy na to, ito po ay madalas na panghimagas, pangmerienda. Ano pong klaseng pagkain yung tikoy ninyo? All in one. Lahat-lahat. Matamis-tamis na pwede pang dessert.
Tingnan mo naman yung mga finished product ng tikoy sa tukil. Ito yung sinasabi kong tukil. Ito yung kawayan. Nasa loob nito yung tikoy na ginawa. Tapos pinantakip nila yung dahon ng saging. Napaka-traditional na paraan ng paggawa nito. Kaya nakaka-excite din tikman. Kung traditional pa rin ba ang lasa nito. Paano po ba ito ginagawa? Sa pagluluto, medyo napakahirap po kasi bawat detalye, ika nga ay ang kalamay na masarap, pinaghihirapan. Tunay po yun dahil sa pagluluto po naman, umaabot po ito ng mahabang oras. Umaabot po ito ng 8 hanggang 10 oras na pagluluto. So doon pa lang, kakain na po kayo ng pasensya o talagang kumbaga ika nga ay pagmamahal sa inyong ginagawang tikoy. Hindi pwedeng mainitin ng ulo. Isa sa mga napapansin natin kapag heritage recipe yung matagal na matagal o sinaunang recipe na maproseso siya tapos matagal po siyang lutuin. Ano? Mahirap. Dito po sa bayan ng Nagkarlan, lahat po kami ay marunong. Simula po sa aming mga ninuno, sa aming mga tiyahin hanggang lolo, at hanggang po sa dumating na po yung sa ika-4 na bahagi ng angkan. Ako na po ang ika-4 na bahagi ng angkan. Mga ilang taon na po kaya ito? Eh kung susumahin po natin, daang taon na po talaga siya. Ganun nakatagal? Yes po. Bagay, mas matagal mong niluluto ang isang recipe, alam mong mas masarap siya. Yes, oho. Ayan, excited na po akong tikman yan. O-order na po kami at kakain. Maraming Yes, salamat po, Mami. opo. Tingnan mo naman yung laman na tikoy dito sa loob ng kawayan. Niluto ng 10 oras tapos ganyan na itsura. Tingnan nyo naman kung gaano ka-sticky, ano? Ang bigat pa ng itsura. Oh. Mukha siyang yema, no? Bigat ng itsura, no? Oo, ayun. Ganito pala siya. Sobrang bigat. Oo, tingnan mo, dalawa na tayong Struggle is real to, natutulong. kakasa. Real time po itong nangyayari ngayon, no? Tsarahin natin. Oh, grabe. Ay, ang laki niyan. Dumikit na lang siya ng kusa. Sa akin nga, nasa likod ng Huwag na tayo kutsara. mag-cheers, baka dumikit. Madali naman siyang nguyain. Pabaliktaran nung kung paano mo siya iwain. Kaya pag nasa bibig mo siya, dumidikit siya dun sa mga site ng ngipin mo. Parang Nandito ganon, no? Very sticky. Very sticky yung yung feels niya. Pag nakita mo nga kasi, isipin mo, mukha siyang yema. Ang lasa kasi niya, lasang tikoy. Parang na-enhance pa yung flavor niya dahil dito sa pinaggamitan ng luto. Itong tukil. So meron siyang parang fumes nun. Yung, kumbaga parang yung amoy. Tsaka yung amoy aroma kawayan. na ginamit doon sa pantakip kasi niya, dahon ng saging. Dahon ng saging kasi, yan, nagre-release yan. Once na inita ng dahon ng saging, nagre-release yun ng aroma. Yung aroma na yon, hindi mo man nalalasahan, pero yung panghamoy mo kasi, nakakadagdag ng gana. Pag mabango yung alam mong kakainin mo. Pag nakikita mo kasing ganito, alam mo, likas naman, mahilig ang mga Pinoy sa matamis eh. So kapag ganyan, alam mong matamis yung ganyang itsura, tingnan mo naman, oh. Tsaka naubos ko na yung kinuha ko. Pero hindi ako nakakaramdam ng bigat. Parang ang isa Hindi na naman wala siya siyang bigat. Hindi kagaya ng mga ibang kakanin, di ba pag kinain mo, tapos alam mong sticky siya, dahil sa galapong, may bigat. Pero ito hindi mabigat eh. Siguro dahil sa combination ng gatas tsaka ng cheese. Yung cheesy niya, pagiging creamy niya, sabayang sumasabog sa bibig mo habang Oo. kinakain mo. Kumbaga parang yung pagiging mabigat na feeling nung galapong, naging subtle na lang siya dahil dun sa combination nga ng milk and cheese. At kapag sinabi naming sticky, mga kaps, totoong sticky siya. Para kang umorder ng ice cream na sikat sa mall na kahit baligtarin mo, hindi nahuhulog. Baligtad man yung kutsara, kung ano man gawin mo, atikit pa rin siya. Ganito siya papasok sa'yo. Kanina, nung tinitignan ko to, nung nakita ko yung sa way ng pagluluto nila, meron siyang similarity ng katulad dun sa Pampanga, yung binulo. Pero kasi yung binulo, ang mga niluluto dun, kanin, sabaw. Tsaka sino ba naman ang mag-aakala na ang isang kakanin ay kayang lutuin sa isang kawayan? Ito ay more than 100 years na. Wow. Actually, lahat ng kinain natin ngayon ay puro heritage na talagang matagal na silang niluluto. Mula Paete, San Pablo, ngayon naman sa Nagkarlan. Kaya pala suot mo to kasi eat local and preserve our Preserve natin culture. ang Tama culture nga nila. naman. At ganito nila kainin yan. So, we eat like a local. Ganito ang kultura noon pa man. Pe-preserve natin yon. Ganito natin sa kakain. Parang sa bakto, no? Oo nga eh. Saktong-sakto tong t-shirt na to at available na to sa Shopee soon. Akala ko ngayon eh. Sana nag-enjoy kayo no, sa mga ipinagmamalaking mga, sabihin na natin matatandang recipe. Pinilit talaga natin na pagsama-samahin sa isang lineup. Bawat bayan kasi meron silang pine-preserve na kultura. May pine-preserve na recipe, kagaya nga nito. Kagaya ng mga una nating napuntahan. Pero napaka-importante kasi sa atin bilang Pilipino na malaman din at maipahabot na meron pang ganito. Buhay pa to. Buhay pa yung mga ganitong klaseng Hindi siya cuisine. nawawala. Hindi siya nawawala, hindi siya namamatay. Hanggang ngayon, kahit magbago ang panahon, tinatangkilik at tinatangkilik pa rin ang mga Pilipino. Ganito
po ang level ng pinakatikoy sa loob ng kawayan. Pag binuksan mo, hanggang dito siya binawas na lang kasi namin. Masasabi mo din talaga na pamanang panghimagas dito sa Nagcarlan, Laguna. At perfect na ending yan sa ating trip to Laguna ngayong mga kaulo. Napaka-enjoyable po ng episode na to. Sana ganun din kayo, nag-enjoy po kayo. At kahit nandito na tayo sa dulo, sana hindi kayo bumitaw at umabot kayo dito. At kung umabot Tama. man kayo dito, share na naman dyan sa comment section na nandito pa rin kayo hanggang dulo. At umabot nga kayo dito sa Yema na to. Oo. Yema tuloy. Tikoy. Thank you, Cap Station. Marami pang mga heritage dishes, hindi lang sa Laguna. Sikapin nating hanapin sa tulong ni Chow Food Crawl. Maraming Thank you, salamat. Chow Food Call. Thank you, Nanay LV. Walang itinago, lahat pinakita. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Ako po, si Capster. At ako naman, si Camera Woman. At ito po ang Timulas TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na huwag niyo kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Tayo sa tubig. Tubig lang, tamis na. Pero siya yung tamis na hindi nakakasawa at nakakaumay. At sa Laguna ay talaga namang manyaman. Kenny! Bye and peace out sa Bye! inyo. Thank you, mga Cap Station. Thank you po sa lahat ng mga napunta namin. Thank you sa mga taga-Laguna na napaka-welcome talaga. Takpan na natin. Takpan mo na itong Eat Local and Preserve Culture. Welcome dito sa Baclaran. Andito tayo ngayon sa Baclaran para 안아주겠니